10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, ito na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko po napapansin, matamlay kayo. At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bawasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay naku ma'am, talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willing ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Uy, lahat tayo mataba, ano? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nang pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailap at hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala nalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Sumagot ka! Mali ang iniisip mo! Wala akong lalaki! Daddy, bakit sinasaktan niyo na naman si Mommy? Manloloko ang mami mo, Angelica! May lalaki siya! Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi! Tulad ngayon! May meeting kami! Kanina lang yun natapos. Tama po si Mommy. Narinig ko sinabi niya yun sa ating kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako! Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa atin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy!
Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. Pati ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng to! Ma'am, kung gusto niyo, ako na lang makikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya, hindi na binakasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, Pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. my God. Ma'am, huwag ko kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya nga minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede magtiis na lang kayo. Lalo po binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Uy, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh. Well, anong gustong-gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya po ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Bakit ganun? Kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Bakit po ba kayo nagagalit sa amin, Daddy? Wala naman po kaming kasalanan ni Mami. Arangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo'y kinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak, papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami niyo, Daddy! Mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angelica. Hindi ko siya anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Oh, Diyos ko. Akala mo, hindi ko alam? Matalino ako! Hindi ako tulad ni Papat na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama!
nandito na ako kay na Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Aba, mahirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko. Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumuhod ka, Olga. Oh, Diyos ko. Luhod! Ano yan? Pinalulod ni Sir Bernice si Ma'am Olga. Huwag ka sa akin, Wendy. Huwag mo akong patayin. Ha? Papatayin niya si Ma'am? Magmakaawa ka. Hindi maaari ito. Tatawag ako ng pulis. Patawarin mo ako, Olga. Kung hindi kita pinilit na ipakasal kay Bernie, hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental na ang diretsyo niya, tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko noong araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat uli sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya. Ako po si Monique at ito ang aking buhay.